maraming salamat po. And kung mapapansin niyo po, napakadami na nating pabahay dito. Yan po ay sa tulong ni Sir Ernel Morales ng Daddy Donut TV. So, pinauulanan tayo ni Sir Morales ng mga materyales para sa pabahay ng Madinte. Kaya ang pabahay po natin ay patuloy pa, hindi lang po dito nagtatapos, marami pa pong pabahay si Mr. Ernel. Katulang syempre ng RPSP at syempre Gilas Uragon Eagles Club. Maraming salamat po, sir. Ayan po, isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Bale, ngayon po gaganapin yung turnover po ng pabahay dito sa Manide. Siyempre, tatlong bahay pa lang po or kubo ang nakatayo dito. Ayan, kung makikita niyo po, maraming tao. Andito po ang sangguniang barangay ng Barangay Dagit, siyempre kasama natin. Sangguniang Kabataan, nandito rin. Nandito rin po siyempre ang panauhing pandangal, si Mayor po ng Bayan ng Labo. Ayan. Kasama rin po natin ang kapulisan at syempre ang ating mga kasundaluhan at ang mga kababayan po nating mga Manide. So sa ngayon po makikita nyo po tatlo pa lang po ang pabahay na nandito. Pero ngayon lang po gaganapin yung pag-turnover. Pero tuloy-tuloy po yung pabahay natin dito. Yung pong nabanggit natin na siyam o hanggang 11 pabahay, tuloy-tuloy po yan. At nandito rin po ang representative po ng NCIP. Yan. Meron din po ditong mga naimbitahan na media personalities. Andyan po ang GMA7, Brigada News FM. Ayan po. Ayan po. Nandito po kami ngayon at hindi pa po nag-uumpisa ang programa. So, mag-aantay-antay lang po tayo ng konting oras. Ayan po si Mayor yung napapayungan po kasi medyo umaambon. Magandang umaga po sa ating lahat. Welcome po sa formal turnover o Paskong Pabahay. Handog sa Manide para sa maginhawang buhay, sponsored by Gilas Uragon Eagles Club, represented by its Vice President, Eagle Roque Dina. So to formally start our program, let's all stand for prayer led by Pastor Ronnie Abad. Hindi po tayo po ay mandaling kumuha at kumikit para sa panalangin. Tayo po ay magpasalamat sa Diyos. Man Diyos, sa mapangyarihan sa lahat, nagpupuri kami, sumasamba sa dakila at makapangyarihan pangalan sapagkat ikaw Diyos ang may programa ng lahat ng bagay. Narito po kami upang patuloy na pasalamatan ang iyong kabutihan sa aming mga kapatid na Manite na nandirito at sa lahat ng mga panauhin na mga daraos po ng Paskong Pabahay. Salamat po Diyos, sapagkat ikaw Diyos nagpapala sa bawat isa. Narito po kami upang patuloy na idulog ang aming mga buhay sa inyo upang ang katagumpayan ng gawain ito ay maranasan namin simula hanggang matapos. Dalayan po namin na kami dinisin at patawarin sa lahat ng aming mga kalikuan, mga kasalanan o lahat po Panginoon ng mga bagay na hindi namin kalugod-lugod sa inyo. Dinisin po kami ng pangyarihan dugo ng aming Panginoon Hesus upang maging karapat-dapat sa iyong banal na presensya. At hiniling namin ang iyong pangunguna sa pamagitan ng Santong Espiritu upang ang lahat ng kagalakan, kapayapaan, katagumpayan na pinangako mo sa bawat isa ay maranasan namin. Lord, tinitiwala po namin na pupuspusin mo ng pag-ibig, kaunawaan, kagalakan at tunay na Diyos na katagumpayan ang gawain ito. Sa ina po namin tinitiwala na ikaw po ang patuloy na paparangalan at bulhati sa aming kalagitnaan. Sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, in Jesus' name we pray. Amen. Please remain standing po for our national anthem. Ang pambansang awit ng Pilipinas. Persasilangan, palad ng puso, sa dibdib mo'y buhay. Lupang hinirang, tulong ka ng magitik, sa manlulugin, di ka kasi
siyo sa lahat bundok sa simula. Salamat kong baga na ginagang tula tawag sa paglalay na mahal. Ang islat ng watawat mo'y tagumpay na naglilimik. Ang bitugin na tarong ng kailang pamay magdilim. Lupa na araw ng lalakit pa sila, malayangit sa piling mo. Ang ligaya ng pagmay mga api, ang mamatay ng dahil sa'yo. Followed by Labo Hymn. Sa higit ng agos ng ilog at sapa, dalangin musika, kudyapi sa saya, sa dibdib ng bundok, labo at bagakay, kalayaang alay ng bayanin, sa giting na hinlay. Labo, bayani musiko, isidaw ang layon, pagkakaisa at pagtutulungan, pagmamahal sa kapwa at Panginoon. Sulong, labo, labo, mabuhay, mabuhay ang labo. Sa kahang na sagana, ilog na mayaman, gintot, pilak at bakal, yaman ang kalikasan ng kapalay, nagbibigay ng buhay, pinya at ilang-ilang, sa piling mo kay sarap mabuhay. Labo, bayani busiko, isigaw ang layon, pagkakaisa at pagtutulungan, pagmamahal sa kapwa at Panginoon. Sulong, labo, labo, mabuhay, mabuhay ang labo. Ito ang mahal kong bayan, labong maharlikang kasaysayan, Camarines Norte sa Kabikulan, puso ng lalawigan. Sa lahat ng panahon, kapit-bisig tayo, sulong labo, sulong labo. And let's play din po ng Eagles Hymn for the acknowledgement of our Babuyan lagi na! So, let's all settle down. Didiretso na po natin ito kahit maulan kasi wala na po tayong magagawa sa ulan natin.
Native na native, payong dahon. So, bago po ako magbigay sa mga messages, i-acknowledge ko lang po ang ating mga bisita. Honorable Severina Jojo Francisco, ang ating butihing mayor ng Lawag. Magandang umaga po. Honorable Darwin A. Idanan, punong barangay ng ating Barangay Dagit, Labong Marias Norte. Magandang umaga po. And Kagawad Jesus Romero, Kagawad Alina Taagon, Kagawad Irineo Matibag, and Kagawad Vladi Pardo, ang ating masisipag na kagawad dito sa ating Barangay Dagit, at ang ating chairperson, Chelsea May Eliaga. Magandang umaga po sa ating lahat. And let me acknowledge po ang nag-additional security sa amin led by Police Captain Ronel Racho, ang aming CN First Clemency Picard PCO. Magandang umaga po, sir. Sergeant Arnel B. Sanchez of Civil Military NCO, Charlie Company of 19th Infantry Battalion PA, and SSG Alberto Albao, our patrol base commander sa Malacao, Pasud. Maraming salamat po. And ang ating Labo MPS represented by Sergeant Asur, ang Picard PNCO ng Labo MPS. Maraming salamat po. So, ang activity po natin is yung turnover ng ating pabahay na sinimulan namin December 2023 in partnership and sponsorship of Gilas Oragon Eagles Club. So, bibigyan ko po ng pagkakataon para pagbigay ng mensahe ang aming team leader, Lieutenant Nildan R. Aguito, ng Revitalize Police sa Barangay. Sige na po, pwede na po kayo umupo. So, hindi ko na po isa-isahin ulit yung mga bisita po natin at na-acknowledge na rin po ng aking Picard PNCO. Sir, pwede na po umupo. So, yung activity po natin ngayon is yung turnover po ng pabahay. So, ito po ay para sa ating mga katutubong Manide. So, huwag po kayo mag-alala. Kung nakikita nyo po na tatlo pa lang yung ating nagpapagawang pabahay, meron pa po tayong mga incoming na pabahay na gagawin. So, sana magtuloy-tuloy yung kagandahang loob na binibigay sa atin ng ating mga stakeholders and mga sumusuporta po sa atin ngayon. Gusto ko rin din pong i-acknowledge din yung representative ng NCIP, si Sir Fermin Hari Malaluan, sir. So, siya po ang representative ng NCIP, sila po ang nasiwa sa mga katutubo nating Manide dito sa Labo. So, kaya po naging Paskong Pabahay ito, kasi dapat po talaga nung Pasko pa po namin ito turnover sa inyo, kaso due to yung bad weather condition and yung mga kaibigan natin dyan sa tabi-tabi ay nakakalat, nagbabadya. So, hindi po namin natapos yung pabahay ng ating mga katutubo. So, ngayon po natapos ka siya, nadagdagan pa po ng dalawa. So, ngayon, pwede na po natin i-turnover. So, salamat po sa Gilas Oragon Eagles Club. So, palakpakan po natin sila. So, sila po ang nag-sponsor nitong nasa gitnang bahay. Po, saka yung nandun kay Madam Arceli, kay Chief Tay. So, yun po, welcome po dito sa Dagit, yung mga bisita po natin. Maraming salamat po, and sana po mag-enjoy po tayo ngayong hapon. Ngayong umaga po. Salamat po.
bati natin sa ating Supportiban talaga si Bakol, nahuli namin si Kahit Bakol. anong panahon, dito siya lagi sa ating pagkakailangan ng Tagawad niya ay sunod. ating barangay, ng ating bayan. So sa kanya po mga kasamahan, sa PNP po, sa RPSD po, led by Lieutenant Nathan Aguito, and sa Philippine Army po, yan po si Staff Sergeant Sanchez, ang umaga po sir. Sa aking mga kasamahan, siyempre sa barangay, nandito po si Kagawad Agon, Kagawad Romero, Kagawad Galipando, Kagawad Rineo Matibag. Sa SK po, nandiyan po, led by SK Chairwoman, Chelsea May Aliaga. Siyempre po sa lahat po nandito sa mga panahin, at lalong-lalo na, at nandito po pala ang UCIP, ang pinamumunuan po ni Malaluan po ano Malaluan. So, sa mga lalong-lalo na siyempre sa ating mga manipis, talagang para sa inyo itong araw na ito, ano, so pagbibigay natin ng pagka-turn over sa inyo ng mga bahay. So sa lahat po, welcome po sa ating barangay. So, bigyan ko rin po ng brief history, ano kung saan po ito karoon tayo dito. Ang lupa. Siyempre po ito ay sa pamagitan po ng isang kapasyahan o resolusyon. Ang Sangguniang Barangay, pinasa po namin sa Sangguniang Bayan, at yun po nagkatuli. Napagbigyan po ang ating kahilingan na magkaroon po dito ng mga pabahayan para sa Manidi. Siyempre, kapagkat madami dito sa ating Manidi, sa ating barangay, gusto natin ay maipon. Pagka maipon-ipon kayo, para ipakita ang tunay na serbisyo ng ating pamahalaan, ano? Ang talinga, hindi kayo pinapabayaan. So, ang barangay naman, andiyan ang medical, support sa inyo. Kahit anong oras kayo punta dyan sa center, andiyan, labo. Kung ano po ni Mayor Jojo, ay lagi din man po sa inyo nakalalay. Ano. So, kaya sana maramdaman ninyo ang talagang tunay na serbisyo pinamamalas binibigay sa inyo ng ating pamahalaan. So, wala na po siguro masyadong nasabihin. Magandang umaga sa inyo lahat at sana po ay magtuloy-tuloy po ito. Maraming salamat po. Thank you po, Kap. Siyempre, hindi natin palalampasin na hingian ng message ang ating Mayor Jojo Francisco na kahit alanganin ang daan at alanganin ang panahon, ay binabigyan tayo. Yes. Okay, maraming salamat po sa tagapagpatuloy ng ating programa. At siyempre, sa lahat po, unahin yung aking mga kapatid na manager. Palapakan po natin sila sa pamumuno po ni Kapitan na Freddy Garcia. Nasa si Kapitana, nasa kamay. Yan. Sa kulay tayo. At siyempre, ang leader natin dito si Lieutenant Eldan Aquito. Sa ating kaibigan, galing sa ICFP, si Ari. At siyempre, sa ating pamunuan ng barangay, pumuno na natin sa kaliwa, palapakan natin si Kap Darwin. Sumanya yung mga kagawad. Si Kagawad Desi, si Kagawad Giyong, si Kagawad Gladys, si Kagawad Ami. At siyempre, for course, ang Sangguniang Kabataan sa pumuno ni Speaker Man Chelsea. Palapakan natin ang kabataan. Kay Captain Racho, ganun din sa ating kakulay, kay Sergeant Sanchez. Ano rin yan? Maris din yan. At isa pa, galing sa PNP, kay Sergeant Azor. Kakulay din yan. Siyempre, mga kaibigan natin, galing sa Eagle. Malakpakan din natin. Halos kakulay lahat, mga kaibigan natin, galing sa Pizza. Kakulay din. So, sa inyo po lahat, sa ngala ng pamalabayan ng lahat, kay Pastor, pinapakot ko po pabati ng isang magandang umaga.
ako po'y nagagalak sapagkat yun pong aking pangarap ay unti-unting nagkakaroon ng katuparan. Nagpapasalamat din po ako sa Sangguniang Barangay sa pamumuno ni Barangay Darwin kasi isa po ang takbo ng aming isip tungkol po sa panggalinga, pagbibigay ng pagkakataon, oportunidad sa mga kapatid nating Manide. Palibasa po ang Barangay ng Taguig, ito'y pinamalakihan ng maraming Manide, lalo-lalo na sa uunahan. At ako naman, ako ay maliit pa doon sa pag-asa, ay ang mga kalaro-laro ko ay ang mga anak ng mga natatandang Manide. Hindi ko alam na dito pala sa lugar na ito, isa sa mga tutulong sa mga kapatid natin Manide upang magkaroon ng bahay ay yung mga pinagagalita nila. Bakit? Yung mga eagles, yung mga kalaw o agila ay kaagaw ng mga Manide sa pili. Diba? Kinakain? Pili. Yun naman mga kapatid na Manide, ang gusto naman namin ay magtatak ng pili. Kaya kami ng mga Manide ay kulay pili. Ang sarap, ano? Lalo-lalo na yung gusto mo, litik na litik. Gusto mo itang kilawin. Gusto mo ay may simple pa. Mamimili ka. Pero kapag naanda na, ang igil, ako nauubos ang bunga. Kaya, sabi ng mga Manide, sana maubos na ang mga agila. Pero, naubos ang ibon, meron namang bagong agila. Magagawa ko pala natin. Ito pong lugar na ito ay pag-aari ng munisipyo. At noong pong hiningi ng barangay na bigyan ng pagkakataon ng mga Manide, hindi po nagdalawang isip si Mayor. Sapagkat ito po yung aking kagustuhan din na magkaroon kayo ng maayos na tahanan. Natutuwa po ako dating ko dito kanina sapagkat yung disenyo ng inyong butukan, ng inyong bahay ay ayon sa inyong kagustuhan. Ito talaga ang gusto natin, di ba? May haligi at kapag malamok, maduok. Ano? Wala tayong problema. Maraming pagsanga ng kahoy, papatayuin, pwede na magdoog, wala nang walambo, hindi tayo makakagap ng lamok at tiknik. Kung walang kahoy, makakit tayo, maghihintay na maglaglag ang uyo. Alam niyo ba yun? Mga egay, alam niyo ba yun? Ayan, naroon ang uyo sa taas. At yun ang maganda. Kapag nakapagtali ka, nakapag-kit-kit ka ng uyo, mga 2 o 3 piraso, sindihan mo, mas matagal pa sa katon. Pag sinindihan mo ng alas 7 ng gabi, alas 7 ng umaga bago, maupupuspos. Ano? Ngayon, ang ganda ng iyo. At kung kami mga naglaro paano mawali dito sa pag-asa, ang ganda. Hindi namin kilala ang mansanas. Hindi namin kilala ang mangga. Hindi namin kilala ang grape. Masarap na para sa amin. Kapag kami nakakakita ng tagbak, uuunahan kami. Ilalang di tayo namin ang tagbak. Meron pa ba ng tagbak dito? Marami pa. At syempre, para naman maiba, naghahanap naman kami ng kurumbot. May kurumbot dito. Dapat magpatubo tayo ng kurumbot. Naikutan ninyo ang lugar. Marami ba dito tumaw-tungawan? Marami yun, masarap yun. Marami tumaw-tungawan. At kapag napapalayo tayo, doon sa mga bulasan, doon tayo nagpapahinga. At tuwag-tuwa tayo kapag nakikita natin na may hilog na muko. Ano? At kapag may hilog na buharan ay sanay. Ang problema natin, dalilibang tayo kakakain ng muko, dalilibang tayo kakakain ng alisanay, kinabukasan, hindi na tayo makakain. Kaya ano ang ginagawa natin? Doon sa may likod ng batang, sinusungkit ng sikip. Para makaudo. Tama? Kapatid. Yan ang buhay natin. Pero ngayon,
unti-unti natin babaguhin. Samantalahin ninyo ang pagkakataon sapagkat meron na tayong kakulay sa igil. Meron na tayong kakulay sa media. May kakulay na tayong sundalo. May kakulay na tayong pulis. Meron na tayong kakulay na mayor. Kaya ito ang pagkakataon ng mga kalite. Tayo ngayon ay gagawa ng kasaysayan dito sa bayan ng Davao. May mga tumutulong. Hindi dapat habang panahon, kayo ay paratabas. Hindi habang panahon, kayo ay para kumpra. Dapat dumating ang panahon na may isa, dalawa, tatlo at marami na may-ari na rin ang sariling lupa. Na kayo ay maranasan naman ninyo, na kayo ay maging amo. Hindi palaging tauhan. Tama. Kaya. O kapitana. Kaya natin, ha? Kaya, ipinakikiusap ni Kapitan. Yung kung sino yung mga naninirahan dito, kung pwede siya magkupra at yung kita ay sa iyo, walang problema kayo, mayroon ang problema. Ano, kaya kikita kayo dito. Meron kayong kabuhayan. At sana kahit meron kayong bahay, ay magtalim kayo ng saging. Magtalim kayo ng kanggos, ng kamote ng San Fernando, at kung ano pa, mga gulay na pwede ninyong maibita dyan sa may tabinan tinampo. Ano, marami dyan ang bibili. Ilatag lang ang mga saging, may madaan na. Ilatag ang mga kamote, San Fernando, kanggos, may mabili na. Ano, at kahit itong mga pulis, itong mga barangay pisan, bibilihin ang inyong mga tanim. Yun ang kailangan natin. Huwag ubusin ang pera. Yung ugali natin na kung anong meron tayo ngayon, ubusin at bahala na bukas. Hindi na pwede. Baguhin na natin. Dapat mga kapatid, matuto, mag-budget. Ano? May budget sa pagkain, may budget sa pag-iskwila ng anak, at kaunti na lamang sa barik-barik. Ano? Kaunti na lang sa barikol-kol at mama. Nana, nagmamama ka. Siguro, binibigay ka ng mga ni Bukalay na Daspo. Para mga, ano, paguhin natin. At isa lang ang pinag-iusap ko sa inyo, Kapitana. Kapitana, yung ating kaugalian, pwede pa natin baguhin yun. Halimbawa, katulad noon dati, na mayroong namatay sa ating mga putukanan, iniiwanan natin. Pwede natin pagbaguhin na huwag na natin iwanan yung bahay. Huwag na tayo umalis. Pwede ba yun, Kapitana? Pwede po yun, Mayor, na ano, at dito nga po sa ano ng Binwang. Dito po sa Binwang, payag na payag po yung may-ari ng lupa. Tagal ko na po yung pinagsasabihan. Hindi po naniniwala sa akin dahil ganito talaga po siguro yung pagkakatingin nila para sa akin. Pag namamatyan po dyan lang po talaga ilinilibing nila. At pumapayag naman po yung may-ari ng lupa na doon ilibing. Yan po, Mayor, pinakiusapan ko na rin po yung ano at nag-meeting po ako sa DSWD na bawal nga daw po mag-living kung saan-saan na ano. Pinakiusapan ko na po yung may-ari ng lupa na pag may patay po dyan, kung pwede, isabi po nila sa akin at ako po yung gagawa ng paraan para isaayos po namin yung living ng bata at matanda man, isaayos po namin. Tama po yun. At dito naman po mga taga-NCAP, may batas po tayo mga bago ngayon. Ano po, dito po sa sanitasyon. Ano? At pag-usapan natin yan sa ibang pagkakataon, Kapitana. Basta ang importante, mailalagay natin sa ayos. At itong inyong mga lugar, maghahanap pa kami ng mga sponsor para mas marami pang pamilya ang mabigay ng bahay. Ako mismo, pwede ako magbigay. Natin itong lokal at ito'y ibinibigay natin para sa inyo. At maliban dito, andito si Cecil Sabada. Naiwanan ko lang dapat kasama kayo papunta dito. Binibigyan din namin sila ng isang lugar dito para magtayo ng tea farm.
pwede ninyo yung hanap buhay, pwede makatulong ninyo sila. At yung mga honey na binibigyan na mapuproduce natin ay ibibenta makakarating pa sa ibang bansa. Tama siya sin. At karagdagang hanap buhay ninyo yan. Siguro magkatabi na kayo para meron kayong kabuhayan. At pagkatapos ito, bukas, mamayang gabi, Maynila, ako makikipagpirmahan na rin ako sa PCA at binibigyan ako ng halagang 10 milyong piso para sa pagpatubo ng mga hagna. At pagkatapos, mapalakas natin ang maparaming ng todo ang nyug dito sa Labo, bibigyan din tayo ng punto para sa coconut processing plant. Dito rin natin ilalagay sa barangay ng Dagit dito sa lupa ng munisipyo. Kaya maraming mga pagkulat, maraming mga benefit ang mangyayari dito. Kaya sana itong inisyatibong ito ng ating mga kapulisan, huwag matakot sa mga pulis. Mga gwapo yan, mas gwapo pa kayo ngayon. Ang pulis at army, hindi kaaway. Sila ay tagapagbantay. Ingat nila yung buhay at ari-arian natin. Pagpakan natin yung ating mga mas kayo, ngayon, abang namumuno sa bayan ng Labo, kung ano man ang tulong at proteksyon na pwede ibigay sa inyo upang sa ganon, yung dati natin mga nakagawiang natatakot, ayaw makikhalubilo, dapat baguhin natin. Tayo ay pare-parehong mga anak ng Diyos. Tayo ay pare-parehong mga Pilipino. Mas mga nauna pa kayo dito sa lupa kaysa sa mga puti. Kaya kung tutuusin, kayo yung may higit na karapatan. Sa pamagitan ng ACFP Office, ituturo sa inyo kung ano ay inyong mga karapatan, inyong aralin at alamin upang sa ganun pagdating ng panahon, pantay-pantay na sa pamumuhay, sa karapatan, at kayo, yung mga lalaking guwapo, hindi na mag-asawa na, hindi manligaw kayo. Manligaw kayo. At pag may nanligaw din naman sa inyo, basta yung matinong lang, pag hindi, ay masasapo yun ni Mayor. Hindi kayo pwede kaapingin. So yun lamang, maraming salamat at magandang umaga sa inyo. Thank you, Mayor. Napakarami pa nating proyekto na rinig nyo naman, mga binanggit ni Mayor. So, syempre, bago natin simulan, ang pinaka talaga nagsimula nito ay ang ating Gilas Oragon Eagles Club na nire-represent kayo ng kanilang Vice President, Eagle Rocky Dina, sir. Thank you very much sa aking MC. Before I deliver my speech, I start with a quote, service to community, service to God. Kaya na-create po itong ganitong program with the support of my former team leader, our team leader, Police Lieutenant Nelton R. Aguito. Kaya nagkaroon po ng pabahay project which nilapit namin sa Gilas Oragon Eagles Club. Kasi yung pangako namin sa mga Manidi, once na kami nagsalita, ginagawa kaagad namin. Totoo po, di ba, sa kapitan, sa kagawad ng ating mga Manidi. Ginawa namin kaagad yung sinabi namin. So ako nga pala po si Police Staff Sergeant Rocky Danyes Naing, presently assigned Barangay Macogon, team leader rin po ng Revitalized Police sa barangay. Dati po akong assistant team leader dito ni Sir Aguito sa RPSP Team Dagit. Ayan. So isa pa ako sa katuwang or nag-initiate nitong project pabahay. So of course po, warm greetings to my fraternal brother, Honorable Mayor Jojo Francisco, brother, sir, and to all my brothers in Taogama P. And of course, my Kuya Ingoy and Kuya William, my fellow officers in Gilas Oragon Eagles Club, and Kuya Dondi, isa rin po siyang Eagles, Kuya Dondi, and sa lahat po ng si Kuya Arnel sa vloggers ng sa katuwang namin at nagsuporta rin sa pabahay project na ito na matupad itong pabahay project. And of course po sa barangay officials, sa mga barangay kagawad na nagsuporta at tumulong para maitayo itong mga bahay. Led by Honorable Darwin A. Idanan, Barangay Captain,
Maraming salamat po sa inyong support. And of course, sa Barangay Council ng SK Council, maraming salamat sila po yung masipag rin na tumulong na magawa itong mga bahay para sa ating mga kapatid na Manidi. Of course, kay Pastor po sa pag-bless ng araw na ito na maging matagumpay itong event, and sa mga fellow RPSB members ko, alam ko yung sakripisyo at pagod natin para matupad itong pabahay na ito, at sa napakasipag na walang araw na hindi tayo tinulungan sila Kagawad Etot at saka si Kagawad Rom. So, nagpapasalamat po kaming masyado sa inyo, sa sakripisyo at pagtulong-tulong. Sabi nga sa PNP program ngayon na pinapatupad ng aming Chief PNP, serbisyong nagkakaisa. Walang hindi makakayanan, basta tayo tulong-tulong matutupad lahat. Yun po ang tanging hangad namin. At sa amin po, in behalf of Gilas Oragon Eagles Club, as the Vice President of GUEC, pinapaabot po ng aming presidente, si Kuya Ariel Bendal, and our former Eagle President, Kuya Ed Asuelo, ang pagbati po sa inyong lahat at pasasalamat na pinagbigyan niyo po kami na makatulong sa inyo through Bayanihan Program. Lahat po ng mga materials, isang sabi lang ng RPSB team, is binigay kaagad ng Gilas Oragon Eagles Club. So, yun po. Palakpakan po natin ang ating mga sarili sa bayanihan na ginawa natin para maging matagumpay itong pabahay project na ito. Yun lang po. Maraming salamat po. Thank you po, Kuya Rox. And hingian po natin ng maiksing mensahe ang ating representative ng National Commission of Indigenous People, Mr. Fermin Harry Malaluan, sir. Magandang umaga po sa ating lahat. Ating mga kapulisan sa pangunguna po ni Lieutenant Aguito, kay Mayor Jojo, kay Chairman Idanan, and sa hanay ng militar, at saka po sa lahat ng mga taong naging kasangkapan para maisakatuparan ang ganito-kagandang aktibidad sa buhay ng mga katutubong pamayanan. So, ako po'y lubos na nagpapasalamat sa po ng aking mga kasamahan sa National Commission on Indigenous People at syempre sa aming eksklusibong mga kliyente, ang pamayanang katutubo ng Manide. Ano po, ang ganito pong gawain, pagbibigay sa kanila ng pabahay, lugar na matitirahan, ay napapanahon lamang para mai-address ang mga suliranin, lalo-lalo na po sa problema sa insurgency, ano po, sa alitan ng ating mga kasamahan sa gobyerno at saka ng mga kalaban ng gobyerno, ang NPA. Ano po, kamakailan lamang ay may mga insidente na yung ating mga kapatid ng Manite ay nasasangkot sa mga problemang dulot ng insurgency. Ano po. So, hindi po natin maiaalis na yung ating mga katutubo ay madamay dahil sila ay mga nakatira sa mga ilang na lugar kung saan yung mga tao na kalaban ng gobyerno ay madalas nating matatagpuan. So, dahil dyan, wala din namang choice yung ating mga kapatid na Manite, kung sila naninirahan, tahimik na namumuhay, natadaanan, siyempre yung mga tao naman ay hindi naman nila pwedeng itaboy, hindi naman din nila pwedeng kalabanin dahil wala naman silang laban, nakikisama. Ano po? So wala po silang magawa. Ang nangyayari, naiipit sila. Ano po? Sabi nga ng iba, yung mga Manite, hindi namin malaman kung sino-sino baga, parang magkakamuka. Ngayon, kapag sinabi ko na merong Manite na nakasama dun sa grupo ng mga kalaban ng gobyerno, edi lahat na po, lahat na sila nadadamay. Pag sinabing Manite, lahat na ng kulot, na ng maitim. So, nagkakaroon na tayo ng problema. So, muli po, ako'y nananawagan sa ating mga kapatid na Manite.
patuloy po nating tangkilikin ang mga programa at proyekto ng gobyerno at saka ng mga non-government organizations katulad ng ating kapartner na Gilas Oragon, Eagles Club. Ano po? So, ngayon po nagpapasalamat kaming muli sa Gilas Oragon Eagles Club, sa PNP at sa lahat ng linya ng pampamahalaang grupo. Maraming salamat po. Maraming salamat po, sir. At sa katulad ng nabanggit po kanina ni Mayor na andito po si Maria Cecilia Zabala, President ng Beekeepers Association Camarines Norte, para ilahad pa yung mga parating nilang proyekto na para rin sa ating katutubong Manide. Thank you very much, Madam. Siyempre po, nagpapasalamat tayo kay Mayor Jojo Francisco at kami po ay lumapit rin sa kanila para patuloy po masuportahan ang ating ecotourism. Pumapasok po sa ecotourism or agri-tourism, ito na pong project. Ang tunay kasi ng mga beekeeper or master sa larangan ng pag-aalaga ng bees. Pero, bigyan na lang po kami ng mga karagdagan para mas lalong ma-educate ng ating mga kapwa okay. At ganoon din po, ang Beekeepers Association of Camarines Norte, ito po ay nakamuwa sa International Marine Tourism sa Southeast Asia. So, kaya po, patuloy kami nag-aaral, nag-research, at pag may alaga po tayong base kahit sa isang pamilya, malaking bagay po yan. Una-una po sa pollination ng ating mga coconut, tataas po ang mga harvest nila, dadami ang income, yayaman ba? Okay. At hindi lang po tayo sa pollination, pag may alaga po mga bubuyog, pwede po tayo gumawa ng mga cosmetic and medicine. Yung mga healthy na mga pampahit sa ating skin, yung ating mga problema, hindi lang sa problema kasi kasama na ng cosmetic. At so ngayon, sa darating po na Bantayan Festival, darating po ang ecotourism team, then sa Pusigon Festival ng Labo, pupunta rin po sila kasi nakamuha po ang Beekeepers Association. Marami pong nag-invite sa kanilang team, hindi po masagot basta kasi ang priority yung mga nakamuha po. Kaya palagpakan natin ang ating pong mayor. At kami po ay nag-organize at ito pa lang, kailan namin mag-isa lang kami sa isang site. Mayor, ang palay marami tayong mga kamag-anak dito. Kaya po na-excite kami. At patuloy po natin gagawin yung ecotourism hub ng Camarines Norte. Hindi lang po tayo pang-buong Camarines Norte kasi po nakabuha tayo sa Southeast Asia, kasama sa Southeast Asia, Singapore, Malaysia, maraming karating na bansa sa Southeast Asia. At sa buong Pilipinas, tayo lang po ang napili na community-based association sa beekeepers. Kaya po, Mayor, ang aming pong buong pamilya ng mga beekeepers sa Labo ay malaki pong pasasalamat dahil marami pala po tayong makakasama sa ganitong proyekto. Lalo na po ang team na nandito, ang Girls Club, okay po, ang PNP, ang ating pong mga kaibigan na sundalo. Dati po ako empleyado sa Enchanted Kingdom Company, selling artist din po ako. Hindi ko po akalain na yung aming nilipin sa matagal na panahon, ayan, magkakaroon pala po tayo dito. At ang naka-highlight po natin ay mga bubuyog. Ayan, yung B-Park. Okay, maraming salamat po muli at magandang umaga po sa inyong lahat. Maraming salamat po. And kung mapapansin niyo po, napakadami na nating pabahay dito. Yan po ay sa tulong ni Sir Ernel Morales ng Daddy Donut TV. So, pinauulan na tayo ni Sir
Morales ng mga materials para sa pabahay ng Madinte. Kaya ang pabahay po natin ay patuloy pa, hindi lang po dito yung nagtatapos, marami pa pong pabahay si Mr. Arnel. Katulang syempre ng RPSP at syempre Gilas Oragon Eagles Club. Maraming salamat po sir. So, diretso na po tayo sa awarding ng Certificate of Ownership na mismong i-award ng ating Gilas Oragon Eagles Club kasama ang ating Mayor, Honorable Jojo Francisco Sir, and representative ng ating NCIP, Sir Malaluan po. Ito pa rin mga barangay official. Mayor Con, Mrs. Arceli Garcia and Ferdinand Magante, for our first beneficiary of Gilas Oragon Eagles Club, Paskong Pabahay Handog para sa Madinte, para sa maginhawang buhay in partnership with Revitalized Police sa Barangay Team 1 under CNFIRST PMFC Best Practice. Project BAPS Balay Pag-asa with active support of Barangay Sangguniang Barangay at Sangguniang Kabataan o Barangay Dagit, Labo, Camarines Norte. The Certificate of Ownership is awarded to Mrs. Arceli Garcia and Mr. Ferdinand Magante. Given this 6th day of February 2024, Manidi Tribe, Purok Uno, Barangay Dagit, Labo, Camarines Norte. Then, magpupusin po tayo sa ribbon cutting ng dalawang bahay and diretso po ang ating house blessing led by Pastor Ronnie Abad. So, ito po ang unang bahay natin kay Kuya Ferdinand Magante and yung po isang bahay ay kay Chieftain Arceli Garcia po. Ng Daddy TV, Daddy Donna TV. Ito po ay Mayor, ito po. Ready. Ferdinand. Mga bata, may kamo. Mga bata. Sa taas kayo. Mga bata, ano ba ito eh? Mag-aklit ka mo. Mga bata. Aklit ka mo di pala eh. Kuya, bakit dito sila na hawak dito? Ito. Iba pa bata. Iba pa. Sige na. Sige na, kaya mo na yan. Masusobra na pag dalawa pa tayo. Kaya mo na yan. Sabi bata, hindi isip bata. Mukhang bata. Mukhang bata. Gusto magupit. Ano yung Perdi, sa iyo yata ka pala po. Sino patulong? Nasa isang kunting, yung napakalaki. Ito may bahay mo. Ano asawa mo? Ano asawa mo? Kalibo ko ngayon. Dito po yata. Alin ba ka dyan asawa mo? Dami naman. Dami ito lang kung sino asawa. Si Sir. Alisin mo yung bag mo. Hindi, huwag kang iyakan. Basta lang asawa mo. Nawala
Dito na. Dito ang bakit. Ay, may baby. Okay, ipasita po tayo sa ribbon cutting ng pansyo ni Kuya Ferdinand Marante. Ilan anak mo? Dito makakain pa. Ay, may sanggol. Sa iyo bagong panganak. Sige, sa pwede. Buulit ang isa kang sanggol. Pag pagkupit, papalakpak ang mga bata, ha? 1, 2, 3! Congratulations po, Kuya Ferdinand Marante. So, proceed tayo sa bahay naman ni Chief Taylor. Smile. 1, 2, 3, smile. Maisipit lang matinitin si Chelsea. Hindi ba ito? Ba't laging kay Chelsea ang camera? Magandang umaga po. Ako po si Police Lieutenant Mildan Robles Aguito. Kasi po yan pong team leader po ng Revitalized Police sa Barangay dito po sa Barangay Dagit, Labo, Camarines Norte. Okay. Sir, kailan po tayo nag-start at paano po tayo nakapag-likom ng mga materialis po para gamitin dito? So actually po, nag-start po kami noong December 2023. So kasama po natin dyan kaya kami po ay nakapagpagawa ng mga pabahay na ganito ay dahil po sa suporta po ng mga stakeholders po natin. So nandyan po ang Uragon Eagles Club. So nangyari po ito dahil yung isa po naming kasamahan is membro po ng Uragon Eagles Club, si Police Staff Sergeant Rocky Naing. So nagpapasalamat po kami sa Uragon Eagles Club, sa lahat po ng member po nila na ito po ang naging proyekto po nila, ang pabahay po sa ating pong mga katutubong Manidi. Sir, bakit pabahay at bakit Manidi yung napili natin na mabigyan itong ganitong klaseng proyekto? So bakit po pabahay? Kasi nung pinuntahan po namin sila sa kanilang dating tinitirahan sa may Purok 4 po, dito po sa may Binwang Falls po. So natanong po namin kung yung kanilang tinitirahan na mga bahay is kung meron po silang kasulatan na sa kanila po yung lupa or yung tinitirahan po nila is talagang doon na po sila nakatira. So ang sinabi naman po sa amin ni Kagawad Ferdinand, hindi daw po yun sa kanila. Sa lupa daw po yun ng amo nila. So, kaya naging activity ay naging proyekto na po namin na bigyan po sila ng pabahay. So yun nga po na idulog po namin ito sa Uragon Eagles Club. So sa hindi sa ano po ng Uragon Eagles Club, nagbigay po kaagad sila ng tulong sa ating pong mga katutubong Manila. Paano sir yung pagbuo natin ito? Siyempre, kailangan ba natin binayaran tayo na tao dito yung mga Ay, wala pong binayaran ng mga tao na maggagawa po nitong kubo. Kami lang po, mga pulis ang gumawa po nito, kasama po ang mga barangay officials, si Kagawad Romero and former Kagawad Dominario. Kasama din po ang ating pong mga SK Council sa pamumuno po ni SK Chairwoman Chelsea May Aliaga at ng kanyang mga SK Kagawad po. Yun lamang po, at wala po kaming binayaran na mga skilled na mga pagtatayo ng bahay, kundi kami lang po. Opo, bayanihan po. Thank you, sir. Thank you po. Wala na naman ang init. Go sir, Ed. Wala na. Sir, Bilang po. ng balaw. Ayun po, sir. Fish. Kain po! Halika na kayo! Pangalan naman ng anak ng Espiritu Santo. Ito wala. Ay, kamo! Pagkaon! Ano, kakan! Kain na po na yun.
Ay, mamaya na. Mamandi po. Hindi, bigyan na karapatan. Kakatabo na maya-maya. Bigyan na karapatan. Pahinga kayo ng dihamag mo. Bigyan na karapatan sa kanya. Kaya nagpapagat na tayo. Nagpapagat tayo mapusto. Kahit saan, dito na ako sa likod. Bye-bye. Halika na! Alaw lang. Nakinalika naman ako. Ay, masali din siya. Ay,